Hello guys. I don't know where to begin with my voiceover today's video. Gusto ko lang i-upload to sa TikTok ko. And then, nag-private account na ako through TikTok, Instagram, YouTube because of my ex. My Facebook account was disabled yesterday because of him. He's the only one who is so much bitter in my life right now. He's not happy at all. Nag-start ako mag-upload ng mga videos ko sa Facebook. May lang ako nag-start mag-upload ng mga videos. Kasi before I was in private dahil sa kanya. And then nung nainip ako sa buhay, so nag-try ako magawa ng mga videos. And I'm so happy kasi super supportive nung asawa ko. First time ko lang kasi nararanasan sa buhay ko yung maging malaya. Yung kahit na may asawa na ako, I can say whatever I want to say. Nakikinig lang siya. Yung sa vlogging ko, hinahayaan niya lang ako. Hindi niya ako kinokontrol. Hindi niya ako pinapagalitan. Pinapanood niya lang din yung mga videos ko. So parang at first, I'm so happy na nagagawa ko na to. No? So parang ang sarap sa pakiramdam na super supportive ng asawa ko. But then, hindi ko maintindihan bakit yung ex ko ay super bitter sa mga napapanood niya. Hindi siya masaya at hindi siya grateful. Hindi siya happy na may nagpapakain or may mumubuhay sa anak niya ngayon. Never nga nagpadala yung anak niya. Never nagpadala yung daddy niya ng pera. Nandito din sa Canada yung daddy niya. So, hindi na namin siya pinapansin ever. 2 years, 3 years na kaming wala. At dahil hindi niya pinatahimik yung buhay ko, wala na sana akong planong i-follow up yung case niyang domestic violence sa akin noong 2021. So after niyang gumawa ng mga nakalimang dami account siya, nagpo-post siya sa mga videos ko sa Facebook ng mga hindi magagandang salita. Matatanggap ko yung mga poster kung hindi ko siya kilala. Kaso, hindi Alam na alam ko na yun yung tatay ng anak ko. So, ginawa ko, ni-report ko siya kaagad sa police. And then, nag-post ako sa social media ko na ganito yung nangyari. Bitter pa rin siya. Then, may regarding sa police yung post ko sa Facebook. And then, kinabukasan, na-disabled na yung Facebook ko. Hindi ko alam kung dahil nag-post ako about police, kaya na-disabled or yun nga, nag-massive report sila kasi yung reason sa Facebook is parang patay na yung owner ng account. So, nag-follow up naman ako kaagad kay Facebook. Nag-send ako ng ID. So, I'm not sure if I will be able to get back my Facebook account. If in case hindi na, baka hindi na lang ako gagawa ulit ng Facebook kasi dun lang naman siya marunong. Alam ko, hindi naman siya nag-TikTok, YouTube. Nag-YouTube siya pero I'm not sure if he is able to, track pa din yung mga account kong iba. I'm not sure. Isang tao lang yung kalaban ko pero kailangan ko muna yatang magtago sa social media. Ang hirap, hindi na siya naging masaya talaga sa buhay niya. Tinatanong ko rin si Lord kung ano ba talaga yung gusto niyang gawin ko. Kasi tinanong ko rin yung vlogging, Lord, is this for me? Minsan may mga ganun akong question kay Lord kasi syempre, pag nag-vlogging, talagang ikukwento mo yung buhay mo, i-share mo yung daily routine mo, kumbaga magiging career siya Kasi gusto ko rin yung ginagawa ko, na-enjoy ko yung ginagawa ko, na-express ko yung sarili ko, which is very good sa pakiramdam na share ko yung nararamdaman ko, na ilalabas ko, na ikukwento ko para hindi man-brag, kundi ma-inspire sana yung mga manonood sa akin sa mga dami ng mga pinagdaanan ko simula ang pagdating namin dito sa Canada. So, hindi ko talaga ini-expect na actually, ang gulo ini-expect ko siya na hindi kasi parang ang aga niyang manggulo. Ang aga kasi talaga, parang 1 month pa lang ako nagpo-post sa Facebook ko. Kaso, nanggulo na talaga tong ex ko. He is really a psychopath. Wala nang makakapagpabago sa kanya. Hindi na siya magbabago. Kasi kung makikita kong nagbago siya,
never niya tong gagawin sa akin. Even yung anak niya, mini-message niya, minamanipula rin niya yung bata. So, ang ginawa kong consequence sa ginawa niya sa akin is, binlock ko lang naman siya sa account ng anak ko. So, never na silang mag-uusap. Sa kabila ng mga pinagagagawa niya sa akin, hindi ko hahayaan na pati yung anak niya ay gaganunin niya ng mga salita. Hindi yon maganda para sa bata. So, ayun lang. Thank you for watching and sana hindi na niya sana mahuli na siya ng pulis. Yun lang yung pinakamasayang bagay.